Hello Kuya Ken, ako nga pala si Misty, taga Davao City. Lahat nagsimula nang mamatay ang aking ate, 3 taon na ang nakakalipas. Hindi kami okay noon. Isang bahay, pero parang hindi magkakakilala. May anak siyang isa, pero wala na akong pakialam. Hanggang sa napansin kong bigla siyang pumayat. Sobra, kahit walang sakit. Parang pinipiga ang buhay sa kanya. January 29, birthday ko. At sinabi ng supervisor ko na parang may kakaiba sa ate ko. Baka kailangan daw namin dalhin sa albularyo. Nagpa-check up na siya. Lahat negative. Kinabukasan, na-admit siya. Kailangan siyang ma-x-ray. Kaya tinanggal niya ang St. Benedict medal niya. Nakalimutan niyang isabit ulit. February 7, madaling araw, namatay siya. Sa Lamay, may tricycle driver na may third eye. Sabi niya, mag-ingat daw kami sa pamilya ng asawa ng ate ko. Parte daw sila ng kulto. Naghanda kami ng bawang, asin at rosaryo. Hindi rin namin pinakita ang anak ng ate ko sa pamilya ng lalaki. Parang gusto nilang angkinin ng bata. Unang gabi ng Lamay, may malalakas na lugubog sa bubong. Parang isang buong nyog ang nalaglag, pero walang tao. Gabi-gabi, mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw, may kung anong presensya sa paligid. Binabantayan kami. Hanggang sa kumonsulta na kami sa isang albularyo. Gumaan ng kaunti ang paligid, pero hindi pa rin tumitigil. Kaya nagdesisyon kaming magpa-house blessing. Pero walang epekto. Wala silang takot sa ordinaryong pare. Minsan, nakakinig ako ng kikik, isang malalim na tunog, parang dambuhan lang nila lang na lumilipad sa ibabaw ng bahay. Sa syudad na kami nakatira, pero parang nasa bundok ang kababalaghan. Nakakatakot. Hanggang sa nakilala ko ang isang dating sakristan at nirefer kami sa isang Latin priest. Doon namin nalaman ang totoo. Demonic daw ang nangyari dahil sa kulto. At habang ginaganap ang Lamay, 4 na beses na putol ang malaking rosary na nakasabit sa pader. Isa daw yun sa palatandaan na matinding espiritual na labanan ang nagaganap. Simula noon, Latin Mass at Latin prayers na lang ang panlaban namin. Napatunayan naming hindi natitinag ang masasamang espiritu sa ordinaryong dasal. Mas nasasaktan sila sa Latin. Kaya kami, araw-araw nagro-rosaryo sa Latin. Suot-suot ang Blessed St. Benedict medal. Ang anak ng ate ko, pinalayo namin. Ayaw naming maagaw siya ng kulto. Huwag baliwalain ang pananampalataya. Hindi sapat ang pagdadasal kung hindi totoo sa puso. Sa panahon ng kadiliman, tanging Diyos ang liwanag. Pero dapat mo rin siyang tawagin sa tamang paraan. Kung nakakaranas ka rin ng kababalaghan, baka oras na para bumalik sa Diyos. Tunay na paraan. Gabi na nang maisipan ni Marco, isang angkas driver, na tumanggap pa na isang huling booking. Sa isip niya, isa na lang, tapos uuwi na ako. Halos alas 12 na ng gabi at medyo malamig na ang hangin sa kalsada ng Quezon City. Nag-pop up ang booking. Pick up, New Manila. Drop off, Balete Drive. Hindi niya agad napansin ang destinasyon. Ang pangalan lang ng pasahero ang tiningnan niya, Clarice. Sinagot niya ang booking. Pagdating niya sa pick-up point, may isang babae na kaputing bestida na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok, kaputla ang balat. Nakatingin lang ito sa kanya ng diretso. Tahimik. Siya siguro si Clarice, bulong niya. Hi ma'am, si Marco po, ang cast driver niyo. Taka po, sakay na po tayo. Walang imik ang babae. Umangkas ito sa likod, pero malamig ang pakiramdam niya nang dumikit ito sa kanya. Parang walang init ang katawan. Habang umaandar sila, tahimik lang si Clarice. Tahimik rin si Marco. Pero unti-unti siyang nakakaramdam ng kaba. May kakaibang bigat sa likod niya at biglang napansin niya ang direksyon ng biyahe. Balete Drive, bulong niya. Biglang bumigat ang paligid.
Halos wala ng sasakyan sa daan. Lahat ng ilaw sa paligid parang nagdidimer. Tila bang nawawala sa lugar ang realidad. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay habang hawak ang manibela. Ma'am, sure po ba kayo sa Balete Drive? Tahimik. Wala pa ring sagot si Clarice. Pagtapak nila sa mismong Balete Drive, nanlalamig na si Marco. Parang may bumubulong sa hangin. Parang may mga matang nakamasid mula sa madidilim na sulok ng daan. At doon niya napansin sa rearview mirror. Walang refleksyon si Clarice. Wala. Napatigil si Marco. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Hindi na kayang itago ang takot. Ma'am, sino po kayo? Saka lang siya nagsalita. Dito lang talaga ako bumababa, kuya. Tuwing gabi. Palagi. At palagi rin akong binababa. Paglingon niya, wala na ang babae. Ang malamig na hangin biglang dumampi sa likod niya na para bang may humawak. Tumakbo si Marco pabalik sa main road. Nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyari. Pagdating niya sa terminal, tiningnan niya ulit ang app. Walang booking history. Walang pangalan na Clarice. Wala ring record ng ride papuntang Balete Drive. Simula noon, hindi na siya tumatanggap ng bookings pagkatapos ng alas 11 ng gabi. Ako nga pala si Kuya Ken, at ang kwento natin ngayon ay isa sa mga nakakatindig balahibong encounters na natanggap ko. May imahe pa talagang pruweba sa atin, guys. Ang kwentong ito ay galing kay Madam Mariel, isang online seller mula sa Davao City. Kilala si Madam Mariel sa pagbebenta ng mga items mula sa Japanese at American surplus, mga second-hand appliances, furniture, at kung ano-ano pa. Pero ang hindi niya alam, may isang item na magpapabago sa tahimik niyang buhay, ang salamin mula sa Japan surplus. Isang araw, dumating na ang batch ng mga bagong items mula sa Japan surplus. Isa sa mga ito ay salamin. Maliit lang na bilog na salamin na may plastic na frame. Parang ginagamit pang makeup. At dahil cute ito'y binili niya. At dahil online seller siya, binibenta lahat ng mabibili at ginagamit habang hindi pa nabebenta. Kaya agad niya itong ipinost sa kanyang online shop. Hindi pa man lumilipas ang isang oras, natanggap na siya ng mensahe mula sa isang kapwa reseller. Sis, may nakita ko sa picture mo. May mukha sa likod mo, sa kanan at kaliwa, parang may nakasilip. Kinabahan si Mariel. Isinum in niya ang picture at totoo nga, may malabong anino ng dalawang muka sa gilid niya. Isa ay parang babae at ang isa naman walang mata, nakakakilabot. Dahil hindi agad nabenta ang salamin, ginagamit na lang ito ni Mariel tuwing magme-makeup o skincare sa kanyang kwarto. Pero simula noon, unti-unti na siyang nakakaranas ng mga kakaibang bagay. May mga gamit siyang nawawala. Tapos bigla na lang lilitaw sa ilalim ng kama, sa loob ng ref, o kahit sa labas ng bahay. Nakakarinig siya ng mga yapak sa hallway kahit siya lang mag-isa. Sa kusina, madalas siya marinig ang mga tunog ng kutsara at tinidor. Parang may kumakain. Kahit ang asawa niya ay nasa trabaho. At ang 4 nilang anak ay laging nasa bahay ng lola nila. Doon na siya nagsimulang magkwento sa malapit niyang kaibigan. Ang sabi ng kaibigan niya, baka may sumama na espiritu mula sa salamin. At doon niya naalala ang kasabihang, huwag basta-basta bumibili ng second hand na salamin. Dahil ito raw ay maaaring portal ng mga espiritu. Dahil sa takot at pagkalito, lumapit na si Madam Mariel sa isang albularyo. Matapos ang pagsusuri, gamit ang dasal at tawas, kinumpirma ng albularyo, may 3 elemento ang nakatira sa salamin. Isa ay babae na naiwan daw sa bahay sa Japan noong gyera. Isa naman ay sundalong Amerikano at ang isa, hindi raw tao. Pinayuan si Mariel na sunugin ang salamin hanggang matunaw at pagkatapos, ilibing ito sa isang lugar na malayo sa tirahan ng tao. Sinunod ni Madam Mariel ang payo. Sa araw na sinunog nila ang salamin, parang biglang bumigat ang hangin. May narinig pa siyang sigaw mula sa apoy.
Mahina pero malinaw. Pero matapos iyon, unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Mensahe ni Madam Mariel, kung bibili kayo ng surplus na gamit, lalo na yung salamin, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng mura ay walang kapalit, minsan may kasamang multo. Bago ang huling kwento, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel. Maaari nyo ding i-share ang inyong kwento sa aming Facebook page, Kuya Ken Takutan. Nasa description ang link. Isang madilim na gabi sa Inibanga, Bohol. Alas 11 ng gabi na at si Carlo ay galing sa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Medyo lasing na siya at napagpasyahan niyang umuwi na. Kaya maingat ang bawat ikot ng kanyang motor. Habang tinatahak niya ang mahahabang kalsada ng bayan, napansin niyang may mga anino na tila naglalakad sa gilid ng daan. Nang lumapit siya, nakita niya ang dalawang kaibigan niya, sugatan. Halos nakapaan na lang, naglalakad ng palihim sa dilim. Walang ibang tao sa paligid at malamig ang hangin. Hindi niya maiwan ang mga ito sa kalsada, kaya agad niya silang pinasakay sa motor. At habang pauwi siya, naramdaman niya na medyo malabo ang mga mukha ng mga kaibigan. Parang unting-unting nawawala ang laman at kulay ng balat nila. Biglang nawalan ng kontrol si Carlo sa motor nang lumiko sa isang madilim na bahagi ng daan. Bumagsak sila sa kalsada. Pagbangon, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim ng mga puno. Nang dalhin niya ang mga kaibigan sa kanilang mga bahay, nagulat na lang siya. Wala na siyang sakay sa likod ng motor niya. Isang malupit na katotohanan ang bumugad sa kanya. Patay na pala ang mga ito. Ang mga sugat nila ay maluluma na at walang buhay ang mga mata. Ang mga kaibigan niyang sinubukang iligtas, mga kaluluwa pala silang naaksidente at namatay ilang araw na ang nakakalipas. Naaksidente daw sila sa motor dahil sa kalasingan. Mula noon, hindi na muling uminom si Carlo. Hindi na rin siya sumasakay ng motor kapag gabi. Nakakamdam siya ng pananakot na tila sumusunod sa kanya sa bawat ikot ng gulong. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaibigan ay parang nagbabantay, nagbabantang bumalik. Hanggang ngayon, may mga nagsasabi na kapag dumaan ka sa kalsada ng Inabanga ng alas 11 ng gabi, may dalawang aninong sumusunod sa motor, hinahanap ang kanilang huling sakay. At dito nagtatapos ang ating kwento, pero ang takot hindi dito natatapos. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.